So, ang verse for natin for today is from 2 Timothy 1, verse 1 to 7. So, sabi po dito, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus, to Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve, as I did my ancestors, with a clear conscience, and I remember you constantly in my prayers night and day. As I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwells first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God, which is in you, through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power, and love, and self-control. So manatili po tayo na tayo po manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Lord God. Lord God, we thank you for your word, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na dito sa mga salita mo, Panginoon, meron kang naisituro sa amin, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, Lord God. I ask, Panginoon, na buksan mo ang aming puso, buksan mo rin ang aming isipan, Panginoon, upang maunawaan, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong umaga. I thank you, Lord God, na pinagkaloob mo sa akin ang mensahe na ito, Lord God. Gabayan niyo po ako, Panginoon, upang ma-deliver ko ng maayos ang mensahe mo ngayon, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na po tayo mo po. Amen. So, sabi nga po ni Pastor kanina, ang June series po natin is Built to Grow. No? So, I believe na hindi lamang po we are built to grow for ourselves. Hindi lamang para sa ating sarili, hindi lamang para sa pang-sariling growth natin sa pagiging Christian. No? And katulad po ng tayo nandito sa Japan, no? Lahat tayo dito, di ba? Nagtatrabaho tayo mabuti, nagsusumikap tayo, no? For what? For the future, sa mga anak natin, sa family natin sa Pinas, di ba po? Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. So, bago po ako mag-umpisa, meron po akong tanong sa inyo. Sabi po dito, ayan, what kind of inheritance do you want to leave for the next generation? Ano daw po yung gusto nating ipamana para sa mga susunod na generation? No? So, may ilan po akong example na nakuha, no? Dito po, lalabas din po yan. 5, 4, yan. No? Una, we are working hard because of money. So, ito po yung mga ilan lang sa mga gusto ipamana, no? Siyempre, nagtatrabaho ka, gusto mo makaipon para sa future ng family mo, sa future ng mga anak mo, no? So, and then, some of us work hard for your house, no? So, gusto din natin ipamana yan. Siyempre, sino bang ayaw dito na may papamana kang bahay sa mga anak mo, no? Parang ano yan achievement unlock, sabi nga ng mga generation ngayon, no? And then, some people, nilalagay nila yung pera nila para sa investment, no? Mga ginto, mga ganyang kabibigat na ginto, tatlong no? E syempre, alam naman natin na ang value ng gold is hindi naman siya bumababa, tumataas. So, investment, dyan nilalagay yung iba. So, ito yung mga bagay na madalas pinaghihirapan natin. So, pinagtatrabahuhan natin to para pagdating ng panahon, maipamana natin sa ating mga anak, sa mga next generation. So, yung mga bagay na to, hindi lang natin basta pinapamana. No? Kundi tinuturo natin sa mga anak natin kung paano ito alagaan. Katulad ng bahay, syempre, kailangan mo alagaan yan para pagdating ng panahon, baka pwede rin nilang ibigay sa mga anak nila. No? Yung pera, para hindi syempre maubos, kailangan mo ituro sa kanila kung paano nila alagaan. Financial, tawag doon? Financial intelligence ba? Parang ganon. No? So, para magpatuloy yung blessing sa mga susunod na henerasyon, pati yun, itinuturo natin sa kanila. So ano po yung isa sa pinaka-importante na pwede nating pamana sa mga susunod na generation? So clue, wala po dyan yun. No? Faith. Yon. Faith. Iyan yung isa sa mga pinaka-importante o hindi isa sa mga pinaka-importante, pwede natin yan yung pinakamahalaga talaga. No?
We cannot, hindi natin ma-measure ang importance ng faith. No? Walang makakapagsukat dito na, ganitong faith lang yung ipapamana ko sa anak ko. No? Dapat, yung, sagad talaga, yung pagpapamana ng pananampalataya. No? So, ang faith, hindi mo naman siya pwedeng iabot ng ganito lang. Anak, ito yung faith ko, alagaan mo. Hindi ganon. No? So, ganon din yung spiritual growth natin sa faith. Kailangan natin ipamana ng mas maayos. No? Kung paano natin inalagaan sa sarili natin, ganon din natin ipapamana sa kanila na kung paano nila aalagaan para mag-grow din sila. No? So, hindi gusto ng Diyos na itago lang natin yung blessings at wisdom na ibinibigay niya sa atin. I think gusto ng Diyos na i-share natin to sa iba. Sabi nga po kanina, di ba? We are built to grow pero hindi lang para sa sarili natin. We are built to grow also for others. No? So, parang kayamanan na dapat ipasa sa susunod na generation, ganyan din natin ipapamana yung pananampalataya at yung godly character na binibuild sa atin ng Panginoon. Mas mahalaga na maipasa natin yung faith kaysa doon sa worldly things. Amen po? No? Pero, tanong, paano nga ba natin maipapasa yung tunay na pananampalataya? No? Hindi lang basta ituro. Hindi lang basta, Lord, anak, ganito si Lord. Hindi lang basta ganon. No? Kailangan merong relationship. Kailangan intentional. Kailangan may guidance. No? At kailangan, higit sa lahat, buhay na halimbawa. Living example. No? At dito, papasok yung kahalagahan ng mentorship. No? Sino pong familiar dito sa mentorship? Halos lahat po tayo, naririnig natin kay Pastor yan. No? Meron nga po tayo magiging training about this sa mga susunod na buwan. No? Sa Bible, ito siguro yung pinaka-relatable or parang alam natin, famous na example. No? Sa Bible, nakita natin kung paano naging mentor ni Timothy, si Paul. Amen. Tinuruan niya kung paano patibayin, palakasin, at palaguin yung pananampalataya ni Timothy. No? So this brings us to the heart of our message today. So our title for today is Growing Under Godly Mentorship. Sabihin nga po natin, mentorship. Ayun, mentorship. So dito natin matututunan na ang tunay na paglago sa pananampalataya ay hindi mangyayari kung mag-isa ka lang. No? Hindi mangyayari kung ikaw lang. Kasi kung di, kailangan ng tamang gabay at relasyon. So katulad ng pagpapalaki natin sa mga anak natin. No? It is important na may tamang relationship para makausap mo ng maayos yung bata. Hindi mo naman basta pwedeng i-correct yung anak ng iba. Di ba? Hindi naman basta-basta ganun yon. Kailangan meron tamang relationship. Amen? So bilang mga magulang na nandito sa Japan, sabi nga po natin kanina, di ba? Alam natin kung gaano kahirap palakihin yung mga bata dito. No? It's very challenging. Iba yung culture. Yun yung pinakauna. Hindi sila yung hindi naku-culture shock kasi dito sila lumaki. Tayong mga magulang naku-culture shock. Lalo na pagdating sa siguro kay Tita Evelyn, pagdating ng high school talagang iba, no? So kami nga po mag-asawa, hindi pa nag-elementary si Kiyon, nagwo-worry na kami na iba kasi yung yung seikatsuwa nila. No? So we work hard, we sacrifice, we try to provide the best for them, di ba? Education, stability, syempre, future. Pero minsan, we should ask ourselves, ano ba talaga yung pinaka-importanteng ipapamana ko sa anak ko? Naitanong niyo na po ba sa sarili niyo yun? Yung the most important thing na gusto ko ipamana sa anak ko. No? So siguro by this time, alam niyo na yung sagot. Amen? No? Faith. Hindi po yung anak ni Tita Evelyn yung ipapamana natin. No? Pero yung faith natin sa ating Panginoon. No? Pero paano nga ba natin maipapamana yung pananampalataya natin sa susunod yung generation? Hindi lang kasi sa salita, sabi nga natin, kundi sa gawa. No? Faith is passed on not just by what we say, but how we live. No? Kaya ang una pong punto natin is, we should lead by faith by example. No? Katulad sa atin, may mga taong naging instrumento ang Diyos. No? O, katulad po sa akin, isa po ito sa mga testimony ko na yung asawa ko, ginamit siya ng Lord to lead ako
sa pagiging Christian, no? Kasi unang-una, ano yan talaga, in-invite lang niya ako. So, hindi ko alam na yun pala yung hinahanap ko. Yun yung void na parang wala akong Diyos sa buhay. Kaya, nung in-invite niya ako, siguro doon ako kinausap ng Lord. So, sa atin din po, malamang, meron mga tao na nag-invite lang sa atin sa church, no? So, whether magulang, lolo't lola mo, or mga kaibigan mo, or your mentor mo, no? May mga tao nagtanim sa puso natin ng pananampalataya, no? Hindi natin mame-mentor or maipapasa yung bagay na wala tayo. Paano mo ituturo sa iba yung faith mo kung hindi mo talaga ito pinanghahawakan o wala ka nito, no? So ganito rin si Timothy. Nag-grow siya sa faith under godly mentorship. So ito pong kay Timothy, hindi siya agad kay Paul. No, hindi agad si Paul yung nagturo sa kanya about faith. Pero galing sa kanyang magulang at sa kanyang lola. So basahin po natin sa 2 Timothy verse 1 to 5. Sabi po dito, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwells first in your grandmother Lois and your mother Eunice. And now, I am sure, dwells in you as well. So, in-acknowledge po dito ni Paul na yung faith ni Timothy ay namana niya mula sa kanyang grandmother and sa kanyang mother. So, sinabi ni Paul dito na nakita niya yung sincere faith na unang nanirahan sa lola ni Timothy na si Lois at sa nanay ni Eunice at ngayon ay nasa kanya na rin. No? So, this means lang na talagang namamana o naituturo sa ibang tao yung faith. No? Timothy's spiritual life was influenced by the faith of his grandmother and mother. So, si Timothy, kilala naman natin siya. He was mentored by Paul, no? Pero sino nga ba si Lois at si Eunice na kanyang magulang at kanyang lola, no? So unahin po natin. Who was Lois? Lois was Timothy's grandmother. So this was itong description na to is according sa Bible, no? She is described by Paul in 2 Timothy chapter 1 verse 5. As a woman of sincere faith, she likely passed down Jewish traditions and scripture to her daughter Eunice. So ganun din yung ginawa ng lola ni Timothy, no? Pinasa niya sa nanay ni Timothy yung kanyang pananampalataya ay tinuro niya, no? And then eventually to her grandson Timothy. So who was Eunice? Eunice was Timothy's grandmother. Also mentioned in 2 Timothy chapter 1 verse 5 for her sincere faith. So according to Acts 16 verse 1, she was a Jewish woman who became a believer in Jesus Christ. She was married to a Greek man, so likely an unbeliever, which made Timothy a child of mixed faith at home. So gusto ko pong i-highlight this one. Ito sobrang relatable sa marami sa atin to. Next po. She was married to a Greek man, which made Timothy a child of a mixed faith at home. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi magkamukha ng pananampalataya yung kanyang mga magulang. Same po dito sa Japan. Meron po dito mga Pinoy na may asawang Japanese. No? So, despite that, Eunice faithfully raised Timothy in Jewish scriptures and helped shape his Christian faith. Their home became a place where faith was lived out and passed down, even without a believing father figure. No? So, hindi naging hadlang kay Eunice na ituro ang pagiging Kristiyano kay Timothy dahil mix ang kanilang bahay. No? Sabi nga po natin kanina, dapat intentional. No? Hindi ka magre-reason. Ay, Japanese kasi yung asawa ko, kaya ganyan yung mga anak ko. No? Kaya mahirap silang turuan. So, if you're intentional, wala kang ibang rason kundi ituro lang talaga sa kanila. No, hindi reason na nasa Japan tayo para ituro sa iba yung pananampalataya natin. No. Hindi yun reason na sabi ko nga po, hindi porke nasa Japan ka, mag-iiba ka na ng pananampalataya. Hindi porke Buddhism dito, lilipat ka lang sa pagiging Buddhism dahil yun yung ginagawa ng ibang tao. No. We should stand on our faith. Dapat yung pananampalataya mo, yun yung panghahawakan mo eh. Kasi yun nga po ituturo natin sa next generation. No?
So sabi po dito, a mixed faith home doesn't disqualify someone for growing strong in their faith. So kahit po lumaki si Timothy sa isang mixed faith na house, so a Jewish mother and an unbelieving father, hindi ito naging hadlang sa paglago sa kanyang pananampalataya. So hindi imposible na mangyari din sa mga anak natin yon, no? Kahit half Japanese pa siya, no? As long as we are intentional sa pagtuturo sa kanila, hindi imposible na lumago din sila sa pananampalataya katulad natin, no? Hindi perfect yung pamilya niya, pero ginamit pa rin ng Diyos ang kanyang lola at kanyang nanay para hubugin siya. So ngayon, tayo pong nandito sa church, tayo pong mga Kristiyano, I'm sure na tayo yung ginagamit ng Panginoon para hubugin yung faith ng mga anak natin. So hindi lang po sa anak natin sigurado, pati yung mga pamilya natin na hindi pa believer, mga non-believer, no? Maraming tao na nagcha-challenge siya ganon, no? Meron nga po siguro, kasi siya lang yung Christian, naiisip niya siguro na, balik na lang siguro ako sa dati. Huwag kang madi-discourage, kapatid, kasi nandito ka lang sa katotohanan eh. Yung katotohanan dapat sineshare sa iba. Hindi ito itinatago, no? So, ibig pong sabihin, kahit mahirap yung setup, pwede ka pa rin magtanim at mag-grow sa pananampalataya, no? Hindi reason yung mahirap as long as you're intentional. Kung intentional ka, walang mahirap sa'yo, no? Lalo na kung alam mong kasama mo ang Panginoon. Amen? So, a mixed faith home doesn't disqualify someone for growing in strong faith. So, sabi nga po, hindi hadlang ang sitwasyon ng pamilya para lumago sa Diyos. In fact, Timothy's life show us that a sincere faith at home can still produce strong spiritual leaders. Lalo na kung may tapat na example sa loob ng tahanan. So, dito papasok yung kung paano ka sa loob ng tahanan. Kung paano ka nagiging example. So, it means that spiritual growth often begins in the home and is nurtured by example. So, ilang beses na po natin binanggit ito. Hindi pwedeng Christian ka sa church, hindi ka Christian sa bahay. No? Wala pong 50-50 na Christian. No? Hindi pwedeng Kristiyano ka lang dito, tapos pag uwi mo, hindi na. No? Ganon din sa trabaho. Hindi pwedeng Kristiyano ka sa church, pagdating mo sa trabaho, nag-iibang tao ka. Tapos isisisi mo sa katrabaho mo. Matigas kasi ulo niya, kaya ako nagsusungit. Kasalanan niya yon. No? Hindi ganon. Walang 50% ng Christian. So, hindi rin pwede na pagdating sa bahay, sasabihin mo, no, bata pa naman yung mga anak ko. Di pa naman nila naiintindihan to. No? So, basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 15. Ano po sabi dyan? And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So dito po, makikita natin, from infancy. So sa Greek po kasi, meron terms dyan na ginamit. At yung infancy kasi dyan, hindi siya baby, hindi siya ganon. Pero yung childhood ba? Parang ganon. So itinuro agad kay Timothy. Tinuro ng kanyang magulang. Hindi nag-base na mag-iintay muna ako siguro mga 10 years old pag nauunawaan na niya. No? Kaya pwede ka pang sa bahay, magwala sa bahay, magsisigaw sa bahay, hindi nakikita yung pagkakristyano mo kasi hindi pa naman nauunawaan ng bata. So hindi ganun yung reason, no? Hindi porke bata pa yung anak mo, magbabago ka na lang pag malaki na. Hindi po ganun, no? So be intentional about mentoring your children. Younger believers in faith, dapat intentional, no? Hindi dahil bata sila, ipagbawalang bahala mo na, no? Hindi dahil part sila ng family na ang tatay ay Japanese, kaya hindi na natin tuturuan tungkol sa Lord. No? Hindi reason yung asawa mo Japanese. Hindi yun. No? I-share mo intentionally dahil mahal mo ang Panginoon. No? So, maging intentional tayo sa pagme-mentor, sa pagiging example sa kanila, hindi lang through reading the Bible. No? But, pagiging example ng isang tao na may faith sa ating Lord. So next, sabi po dito, di ba? God uses family and mentors to pass on faith. So katulad ng ginawa ni Paul kay Timothy, no? Para lumago siya sa faith, God used his mother, grandmother, and Apostle Paul. So merong ginamit na tao talaga.
So, mangyayari lang ngayon sa atin, mag-yes ka ba sa Lord pag tinawag ka niya to mentor other people? No? Mahuhulog lagi sa obedience at sa willingness eh. No? Hindi ka naman pipilitin ng Panginoon. Tita Evelyn, mag-mentor ka na, hindi ganon. No, lagi niyang sasabihin sa iyo 'yon, pero it depends on you. It depends on your faith. Kung susunod ka sa Lord o hindi. No? Pero I would advise na sumunod ka sa Lord. No, kasi hindi ka naman mananalo sa Panginoon eh. Alam niya yung plano mo sa buhay mo. Dinedelay mo lang. No? Dinedelay mo lang kaya ka tumatanggi. No? Pero kung plano niya, mag-mentor ka, mangyayari 'yon. Amen? Kaya, naniniwala po ako na bilang isang Kristiyano, isa yan dun sa mga roles natin dito sa mundo. To pass on faith, to mentor others into knowing Christ. Sabi po sa Psalms 78, chapter 4, we will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. So kahit bata pa sila, show them, no? Teach them. Hindi hindi porke bata yan, hindi kayo no-observe niyan, no? Kasi saan po ba gumagaya ang bata? Sa magulang, ginagaya yung matanda, no? So kahit hindi mo siya sharean literally, pero ipakita mo sa kanya kung paano binago yung buhay mo. Kung ano yung tao na sumusunod sa Panginoon, yun yung ipakita mo. Yun yung ibigay mo example. No? Kaya makikita natin mga kapatid na ginagamit talaga ng Diyos ang pamilya at mga mentor para ipasa yung faith. No? Hindi na to bago. Dati pa ginagawa na to. No? Dati pa inuutos na to ng Diyos. So sa case ni Timothy, yung kanyang lola at ang kanyang nanay ang ginamit para magtanim ng pananampalataya. At si Paul yung tumulong para magpatibay nito. No? So, God provides mentors. God provides leaders for you. No? Kaya wag kang manghihina wag kang wag kang parang magda-doubt na magtanong sa mga mentors. No, wag kang magda-doubt na magsabi sa mga elders. No? Kasi tinanggap na nila yung role na magturo din sa ibang tao. Kaya kung meron po kayong gustong isodan ba o sabihin sa mga elders natin o kaya kay pastor, wag po kayong magda-doubt nga na magtanong. Itanong nyo lang po, lalo na pagdating sa faith. No? Kasi it is very important na kung ano po yung nalalaman namin is maipasa din namin sa inyo. No? Pero, hindi lang sapat ang magandang halimbawa o matibay na relasyon. No? Kailangan din malalim yung pundasyon sa salita ng Diyos. So dito na po natin makikita kung gaano ka-importante ang Word of God. Kaya ngayon, tayo mismo bilang mentor sa mga anak at sa mga susunod na generation, we should be equipped by the Word. So we must be equipped through the Word. Kasi ang pananampalatayang walang salita ng Diyos ay mababaw at madaling matumba. No? Pero ang faith na nakaugat sa Scripture, yun yung tumatagal. No? Kahit anong pagsubok yan, basta malalim sa salita ng Diyos, hindi basta-basta bumibitaw. No? Tumitibay at handang gamitin ng Diyos. Yung handang gamitin ng Diyos, mauunawaan talaga natin yan pagka tayo ay malalim sa salita ng Diyos. No? Mauunawaan natin yung obedience. Mauunawaan natin yung bakit ba sila, yes Lord, lagi ang sagot. No? Kasi malalim sila sa faith. So when it comes to mentoring our kids and yung mga next generation and younger generations, so just like a fisherman na gusto makahuli ng maraming isda, no? Kailangan fully equipped. Amen? Ayan. Balik nyo po ng konti kasi example sana. No? Sige po. Hintayin mo lang. Yan. So kailangan, kung ang intention natin is makahuli ng maraming isda. No? Hindi lang po kami bili ng bili, pero with the intention na makahuli kami ng malalaking isda. No? So ganun din pagdating sa Word of God. You must be equipped para ma-share mo ng maayos o makahuli ka ng tao papalapit sa ating Panginoon. Amen. No? So basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16.
All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sobrang useful ng Scripture. Sobrang useful ng Word of God. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lang pang-display. Hindi lang pandagdag kaalaman. Hindi puro knowledge. No? Ito ay kapaki-pakinabang para turuan tayo, itama tayo, at i-train to live in a right way. Sabi dito, di ba? Sabi nga po, useful. Sabihin nyo nga po, useful. Yan. Pero ito yung tanong, ginagamit ba natin yung Bible para sa application o hanggang information lang? Let that sink in, mga kapatid. No? Ginagamit ba natin to? Ina-apply ba natin to? O parang information lang na alam mo? Magkaiba yon, no? So don't get me wrong. Hindi ko sinasabi dito na huwag kang mag-aral ng salita ng Diyos. Walang ganon. Importante na marami tayong alam sa Bible. We must be thoroughly equipped, no? Para hindi natin mailigaw yung mga mini-mentor or yung taong tinuturuan natin. Because knowing the Scripture is good, but applying it is where the real transformation happens. So pag in-apply mo ang Scripture, dito nagkakaroon ng transformation ang buhay mo. No? So kapag sinabi nating equipped by the Word, hindi lang yan tungkol sa dami ng verses na alam mo. Amen. Lakas niyo po. Amen. Ayan. Amen. Nasusukat ito kung gaano karaming salita ng Diyos ang tunay na isinasa buhay mo. It's all about application, mga kapatid. Hindi lang puro information, but application. No? Equipping means applying. So we are equipped to apply. No? Kasi ang lakas ng isang Kristiyano ay di nasusukat sa dami ng alam, kundi sa lalim ng pagsunod. Sabi nga po natin kanina, kung malalaman lang natin yung lalim ng pagsunod pag tayo is malalim din sa salita ng Diyos. Kaya they go hand in hand. No? So, why are we equipped or why do we wanted to be equipped? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So imagine a fisherman without tools. No? Sino po lang isda na dito nang walang fishing rod? Mahirap. Meron, ginawa namin kahapon pero mahirap. No? Hindi siya hindi siya mahuli. 'Yon. So, sino po lang isda dito nang walang pain? Mahirap din. No? Ginawa namin kahapon, di rin gumana. No? So, magiging effective ba siya na fisherman kung di siya equipped, kung wala siyang gamit? Hindi, di ba? So remember, in the book of Matthew, chapter 5, verse 19, sabi po doon, and he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. So in order to fish for people, we need tools to do it. Katulad ng isang fisherman, kailangan niya ng rod, kailangan niya ng pain, no, to fish properly. So tayong mga Kristiyano, kailangan natin yung Scripture, kailangan natin yung Word of God to fish for people. Inutos sa atin ng Diyos yun. Gagawin niya tayong fisherman of people. No? So, sabi nga po, di ba, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, in order to effectively mentor somebody, daily intake of God's Word is important to prepare us for challenges and assignments of life. So, hindi po tayo aasa lang kay Pastor sa pag-aaral ng Word of God. No? Hindi po tayo aasa lang sa ating mga elders to feed. No? Kailangan meron din tayong sariling study na pinifeed mo talaga yung sarili mo. No? Araw-araw. Hindi sometimes, araw-araw. Sabihin nga po natin, araw-araw. Amen. No? So, importante yung araw-araw na feeding. So, kaya dapat, babad tayo sa salita ng Diyos dahil kung ano yung laman natin, yun yung ituturo natin sa iba. Let me give you this illustration, mga kapatid. So, kung meron kang cup, at yung cup na yun ay puno ng tubig, pagka ito natulak,
kung ano yung laman nun, yun yung lalabas. No? So, mag-overspill yun. So, kung ano yung laman mo, kung puno ka ng salita ng Diyos, kahit ma-challenge ka, kahit nahihirapan ka mag-mentor ngayon, basta punong-puno ka ng salita ng Diyos, yun yung lalabas sa'yo. Amen? No? So, yun din yung ituturo natin sa iba. Lalo na sa mga anak natin, sa disciples natin, at sa mga taong tinitrain natin. No? Pero hindi lang kaalaman ang kailangan. Kailangan din natin paalabin yung apoy sa loob natin. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1, verse 6. Sabi po dyan, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands." So next point po natin is fan the flame. Sabi po, di ba, sabi po ni Paul kay Timothy, "Fan into the flame the gift of God which is in you." So ibig sabihin, lahat tayo pinagkalooban ng gift ng ating Panginoon. Kailangan lang natin tong pag-alabin. No? May ibinigay na talent ang Lord. May calling, may spiritual gift. Pero ikaw ang may responsibilidad na buhayin at pag-alabin at gamitin ito. Lahat tayo binigyan na ng Lord. Kailangan mong gamitin, kailangan mong alagaan, kailangan mong pag-alabin. No? Sorry po, pasensya lang. May commercial. Sorry po So, dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, ano po ba yung sinasabi dito na ipa-fan natin na gift galing sa ating Panginoon? Basahin po natin sa Romans 12 verse 6 to 8. "We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is to prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully." So, Timothy was called to lead and preach. Just like him, God has placed a unique purpose in your life. Kasi hindi po natin maitatanggi na sinabi dito, each of us. Lahat tayo meron. No? Hindi lang si Katsu yung may gift, hindi lang si Abishai, no? Hindi lang si Kuya Joshua. Lahat tayo pinagkalooban ng gift ng ating Lord, no? So, spiritual gifts help you to build others up. Yung gift na to is hindi lang para sa'yo. It is for the body of Christ. Which means, it is for everybody. No? If your gift is teaching, you can explain to them clearly yung Word of God. If your gift is encouragement, you can strengthen someone who is ready to give up. Makikita niyo yun, no? So, ilan po siguro dito merong mga gift ng encouragement, no? Pag meron kayong kinakausap, talagang na-encourage sila. So, discern kung ano yung gift na binigay sa'yo ng Lord. No? So, if it is wisdom or discernment, you can help younger believers to avoid mistake. So, by giving them wisdom. No? Through guiding them. So, yung gift na meron tayo, sabi nga natin kanina, hindi lang para sa sarili natin. No? It is for others. It is for mentoring others. No? Para ma-shape yung growth nila sa faith. So, tandaan po natin. Ayun. You are not saved just to sit. You are saved to serve. Amen. Ulitin po natin. You are not saved just to sit. You are saved to serve. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para magbutas ng upuan. No? Although may mga butas dyan, siguro, confirmation na yan na kailangan natin tumayo. No? So, we are saved to serve. Tandaan po natin yung utos ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi na sit down, maupo ka lang dyan. No? Sabi po sa Matthew 28, verse 18-20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
And surely I am with you always to the very end of the age. Diligently, if it shows mercy, sobra po, sorry po, sobra po yung verse. Hanggang the end of the age lang yan. No? So, mga kapatid, ang pagme-mentor, ang pagtuturo at ang pagdi-disciple ay hindi lang suggestion. Ito po ay misyon. Ito po ay inutos sa atin ng Panginoong Diyos. No? At hindi tayo iniwan ni Jesus para gawin ito sa sarili nating lakas. Hindi niya sinabi na bahala ka na. No? Hindi niya sinabi 'yon. Anong sabi niya? I am with you always to the very end of the age. No? So, sinabi din niya sa Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. At sa authority na yan, sinabi niya na go and make disciples. So isipin niyo po, yung nagsugo sa atin to make disciples, lahat ng authority dito sa langit at lahat ng authority sa lupa ay nasa Kanya. Ganon kabigat yung nag-utos sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. No? Kung sinabi ng Panginoon, go, go. Wala nang magtatanong sa Lord ng why. Sinabi sa'yo ng Lord, go, make disciples. Lord, why? No, walang ganon. No? Sabihin mo, yes, Lord, susunod ako sa'yo. I will follow you. No? Kaya po, kung mini-mentor ka, or may tinuturuan ka, or may dinidisciple ka, huwag kang mahihiya. Unang-una, hindi ka naman nagme-mentor para sa sarili mo, para palakpakan ka ng mini-mentor mo. No? Napaka-importante ng ginagawa mo. No? Napaka-importante na makilala nila ang Panginoon. Ganun ka-importante yung ginagawa mo, kaya hindi mo kailangang mahiya. So, hindi basta-basta yung nag-utos sa atin. Sabi nga po natin kanina, lahat ng authority sa langit, lahat ng authority dito sa mundo ay nasa Kanya. Nasa likod natin ang buong authority ng ating Panginoon. So, mentorship, hindi lang ito parang magandang gawin. Ito yung part ng Great Commission. So, ito ay misyon na kailangan nating gawin, kailangan nating sundin. No? Kung gusto mong maging effective sa pagdi-disciple, sa pagtuturo, sa mentoring, hindi lang dapat marami kang alam. No? Dapat buhay yung fire sa loob natin. Buhay yung gift na pinagkaloob sa atin ng Lord. No? Sabi nga ni Paul kay Timothy, di ba? Fan into the flame the gift of God that is in you. So bakit? Kasi ang calling hindi sinusuportahan ang calling na sinusuportahan ng Espiritu ay hindi madaling mapagod. No? Hindi madaling manghina at hindi madaling mawala ng direction. No? We are guided by the Holy Spirit. No? Kaya nga iniwan sa atin ng Holy Spirit to guide us eh. 'Di ba? So pero kapag pinaglagablab sorry. So pag pinaglagablab mo yung kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa'yo, doon ka magiging effective. No? Kaya kailangan laging sabi nga natin, daily intake ng Word of God. No? Doon mo kasi laging unang-una, doon mo madidiscern yung gift na binigay niya sa'yo. Kailangan finifeed mo. Kumbaga sa campfire. Diba? Pagka yung campfire, iniwan mo lang siya doon, tapos di mo nilalagyan ng apoy, ng kahoy, mamamatay yon. So ganun din yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. No? Dapat, binibigyan natin, no? Pinapakain natin lagi. Sunod-sunod, no? Walang tigil na walang araw na hihinto ka sa pagkain ng Word of God. No? So, bakit naman natin kailangan na pag-alabin yung kaloob na binigay sa atin? Sabi po sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So this reminds us that when we fan the flame, we are not doing it in fear or uncertainty. We do it with the power to serve boldly, to love, to lead with compassion, and discipline to stay faithful kahit mahirap. No? So, to wrap this up, balikan po natin yung ating mga points. No? So, growing under godly mentorship, unang-una, kailangan yung pananampalataya natin ay maging example sa iba. Pangalawa, kailangan we are equipped by the Word of God. No? And pangatlo, kailangan i-fan yung gift na binigay sa atin. No? So,
Ang unang paraan nga ng mentorship, sabi nga po natin kanina, kailangan buhay na halimbawa. Sa madaling sabi. Katulad ni Luis at ni Eunice, naging mentor sila o sila yung nagturo kay Timothy, namuhay sila ng may pananampalataya. So, kailangan equip tayo ng word, hindi sapat yung passion, dapat may pundasyon. No? Kailangan ang foundation natin ang word of God. The word of God is what teaches, corrects us, and trains us. Hindi lang tayo nagbabasa para madagdagan yung kaalaman natin, kundi para baguhin yung ating buhay. So, kailangan, pag nagbabasa tayo, ina-apply din natin. No? Hindi lang to para nandito, kundi para dapat nasa puso. Amen? So, fan the flame also means na may inilagay na gift ang Lord sa'yo. So, kailangan mo lang siyang alagaan, kailangan mo lang siyang pagliyabin. No? Mentors, like Paul, helps us see the fire and challenge us to fan the flame, no? Para magamit natin to mentor others as well, no? So let me end with this illustration. So isipin mo, dadating yan. May illustration, ayun. So isipin mo, isa kang kandila. So ginawa yung kandila para magbigay ng liwanag. Yun yung purpose niya, no? Pero kahit anong ganda ng kandila, wala tong silbi kundi natin sisindihan, no? Pwede lang itong magliwanag kapag may posporo o may lighter ka na pansindi. So, dito sa illustration na to, ikaw yung kandila. May purpose ka, may calling ka, may gift na nilagay si Lord sa'yo. Amen. Lahat po tayo meron yan. Ang posporo ay ang mga taong ginagamit ng Diyos sa buhay mo. For example, sila pastor, yung mga elders natin, no? Yung mentor mo. So sila yung magsisindi ng fire para maging useful ka. Kapag ang posporo ay nilapit dun sa mitya, may apoy na lilitaw. So pag tayo ay mini-mentor o may nagme-mentor sa atin, dun mag-start yung flame, no? Dun magtutuloy-tuloy. At mula dun sa kandila na kanina, walang sinde, ngayon yung kandilang may liwanag, pwede na siyang magsindi ng iba. So in short, kapag ikaw ay Kristiyanong nagliliyab na o malalim na yung fundasyon sa faith, binago na ng Panginoon yung buhay mo, mai-share at mai-share mo to sa iba. No? So, final challenge po sa atin. So, habang lumalago ka sa pananampalataya, wag mong itago yung apoy na nasa iyo. Hindi mo dapat itago yon, no? God didn't just call you to be mentored, but He's calling you to mentor others as well. May mga tao sa paligid mo, no? Hindi ka nabubuhay mag-isa. Marami tayong kasama, marami tayong nakakasalumuha. Ang purpose is to mentor them into knowing Christ. No? So, ang challenge sa atin is we must be intentional when it comes to mentoring. We must be available and obedient. No? Kailangan nasunod tayo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko mag-mentor pero pag tinawag ka ng Diyos to mentor, umaayaw ka, nagtatanong ka ng why. No? Dapat yes ang sagot sa ating Lord palagi. No? Because when you pass on the faith, when you teach the word, and when you help fan the flame into someone else, o pag tinulungan mo na yung iba na mag-apoy din yung gift sa kanila, you are not just making disciples, you are multiplying God's work. Amen. Tumayo po tayo po manalangin.